sa ating lahat. So, good morning po. Welcome po sa ating online service, sa ating online bahay pagsamba. So, kami po ay nagagalak dahil kasama po namin kayo. Can I request everyone po na i-share po itong ating link para mas marami pa po ang makarinig, ang makakilala sa salita ng Diyos sa ating Panginoong Jesus. Amen. Amen. God is good. All the time. And all the time. God is good. Hallelujah. Let's declare this. Thank you, Jesus. We honor you, God. Give you praise, Lord, for you deserve it. Here we go. Let the waters fight before us now. Come and see what He has done for us. Tell the world of His great love. Our God is a God who saves. Our God is a God who saves. Let God arise. Let God arise. Our God reigns now and forever. He reigns now and forever. And His enemies will run for sure. And the church will stand, she will enter. Cause all the kids of God follow. There is no sting, no final word. Our God is the God who saves. Our God is the God who saves. Let God arise. Let God arise. Our God reigns now and forever. He reigns now and forever. God arise. Let God arise. Our God reigns now and forever. He reigns now and forever. Let's call upon the name of Jesus, our God. Our God is a God who saves. Our God is a God who saves. Our God is a God who saves. Come on, church. Our God is a God. Our God. Our God is a God who saves. Our God is a God who saves. Let God arise. Let God arise. Our God reigns now and forever. He reigns now and forever. God arise. Let God arise. Our God reigns now and forever. He reigns now and forever. Yeah. We praise you, Jesus. Hallelujah, Lord God. Jesus is the way, the truth, and the life. Amen. Let's give it up for Jesus. King lies down at your feet. You're the only one I need. I turn to you when you are
that's all I need. I humble all I am onto you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Jesus is always there. You're always, always there. And every hour and everywhere. Your grace abounds so diligently. You will never ever change. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever. It's Lord. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Let's declare this: Jesus is the way, the truth, and the life. Amen. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One way, Jesus. One way, Jesus. One way. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Oh God, you're the only one that we will live for. Jesus. Hallelujah, Lord God. Church, whatever you are experiencing right now, whatever you are into situation, God is with us. He will never leave us nor forsake us. He will never abandon us. Because God is good. God is great. God is mighty and powerful. He deserves your praise and worship. He deserves your hallelujah. Can we sing this? We will going to raise a hallelujah for Jesus today. Oh God. Raise a hallelujah. In the presence of my enemy. Come on, church. I'll raise a hallelujah. You lost your hold on me. I raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah. In the middle of the storm. Jesus.
Father God, let this praise and worship, O God, be a sweet aroma to your presence, O God. Thank you, Lord God, for each and every one of us, Lord God, today. Bless the people who are watching right now, God. Bless this ministry, Lord God, so that more people, God, will be able to see, will be able to hear this video. And thank you, Lord Jesus, that we will go to raise our hallelujah, for you deserve it, O God. For you deserve it, O God. Thank you, Lord Jesus, for your presence. Thank you, Lord God, for your spirit. Thank you for your fresh anointing, O God, that will blow upon us, O God. You alone be lifted up, be glorified, and be magnified. This we pray in Jesus' name, and every God's people say, Amen and Amen. Hallelujah. We praise Jesus tonight. Good morning po sa ating lahat. Sige po, minsan pa, let us start again with prayer before po natin pakinggan yung message ni Lord this morning. Come on, let us pray. Father, we thank you, Lord God, for this morning, Panginoon, that you have given us. Salamat po sa lahat po na nakatune in, Panginoon, sa mga kapatid, O God. Marami pong salamat. Even sa mga bago, Panginoon, na nakatune in ngayon. Maraming salamat po, God. We thank you and we praise you, Lord. Salamat po na meron kang revelation sa bawat isa sa amin.
Salamat po na meron ka pong i-renew, i-restore, Panginoon, sa mga tagapakinig ngayon, O God. Maraming salamat po, Lord, sa kapangyarihan mo, sa presensya mo, O God, that is in our midst right now. Thank you, Lord, where there are 2 or 3 gathered in your name. You are in the midst of us, Panginoon. Maraming salamat po, God, for the worship. It is a privilege, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, to be invited in your presence, Lord. It is a privilege, Panginoon. Lord, we are ready right now. Our hearts are open. Mangusap ka po and have your way upon us, Panginoon. Maraming salamat po, God. We thank you and we praise you. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Amen po. Good morning po sa bawat isa. It is a privilege, no, na once again po makapagsama-sama po tayo this Sunday. Because last week wala po tayo, no, because nagkaroon po ako ng sakit. So I wasn't able na makapag live, no? Pero God is good kasi nandito na naman po tayo ngayon. At nagpapatuloy po yung series po natin about the restoring kingdom presence, ano? Yan po yung patuloy na pinag-uusapan natin, ang kaharian po ng Panginoon. Hindi po natin pinag-uusapan our church, no? Ito po yung sometimes pagkakamali po natin. In our workplace, hindi po ang church ang dinadala po natin, hindi po ang pangalan ni pastor, hindi po ang pangalan ng True Vine, but the kingdom of God, the nature of God, the culture ng ating, where we are, kung saan tayo naka-register, kumbaga, we are heaven citizen. Kaya yan po yung dinadala po natin, that kind of nature, that kind of presence, that kind of, culture, no? Hindi po yung kultura lamang po ng simbahan po natin. Amen po ba? So right now, I want to begin by ano po ba yung lagi po natin ngayon, no, pinag-uusapan for this month of November, the kingdom of God, no? Kung mapansin po natin or mapakinggan din po natin, even sina Pastor Lotter, they are really talking about the kingdom of God. Bishop Oriel, no? Hindi man po ako nakapanood ng mentoring, no? Pero it's really about the kingdom of God. So right now po, ano po ba yung meron sa kaharian po ng Panginoon? So sabi po dyan, the kingdom of God consists of king, of course, our King Jesus, the laws, no? Yung mga batas, which can be found in the Bible, no? Yung ang constitution po natin, no, is the Bible. So the Bible is not just a spiritual book, but it is a political book, no? So tayo po, no, the kingdom of God is also consist ng mga citizens po, no, ng kingdom ng heaven, which are the believers, no? And then we also have the rights and privileges and commonwealth, no? So parang, Ate Wilma, napaka-technical naman ng dinidiscuss mo this morning, no? Pero right now, no, I pray that God will really speak to us at meron po tayong makuhang personal revelation from the message of God this morning. So tandaan po natin, it is not my message. Ako lang po yung nagbo-broadcast dito this morning, ano, dahil wala po ang ating mga senior pastor, ano. Pero ito po, no, this is a message coming from God. And as an introduction, ito nga po, kailangan malaman natin, sa kaharian ng Panginoon, meron po tayong ruler, no, who is our King, the King of Kings and the Lord of Lords, our Lord Jesus Christ. And up to now na nagsasalita ako, He is sitting on His throne, ano? So ano pong ibig sabihin nun? God is still in power, God is still in control, no? Ano man po yung nangyayari sa buhay po natin. Whatever pain, whatever circumstances na meron po tayo, God is still King. Amen po? Yan po yung good news natin. And then yun nga po, we are the citizens of the kingdom of God. No? Hindi ka lamang po citizen ng mundong ito, pero ang pinaka-citizenship mo talaga is in heaven. No? So we are the citizen of God. Tayo po ay nakapasakop under the authority of our Lord Jesus Christ.
And then we also have the institution, which is the Bible, no? Nandoon po yung mga laws na kailangan po nating sundin, no? The commandment of God's, even the promises of the Lord. Nandoon po nakalista yung mga rights and privileges natin. And ito po yung lastly, no, yung Commonwealth. Ang ibig sabihin po ng Commonwealth, everybody, all of the citizens of God, meron po tayong access, no, sa blessing, no, ng kaharian ng Panginoon. Kung gaano po kayaman ang kaharian ng Diyos, meron po tayong access doon. So yun po yung ibig sabihin ng Commonwealth, no. So tayo po ay merong pare-parehas na access doon sa kayamanan, no, riches of the kingdom of God. Nagigets po ba natin? So this is just an introduction, no? Kasi napaka-importanting malaman po natin that the king, no, our king is responsible for his citizens. No, kapatid, hindi lamang po ikaw ang responsable sa sarili mo, but our king, no, meron po siyang pakialam sa ating mga personal needs, sa ating well-being, no, because he is our king, no. Sabi nga po ni Pastor Lotter, because we are in a democratic country, maaaring hindi po natin gaanong naiintindihan yung paano ba yun na ang king ang bahala sa kanyang mga citizen, no? Ina-adjust ko lang po yung natin. Yan. So our king, no? Alam niyo po ba that our king, no? Ang reputasyon ng ating king is determined by the status of his citizens. So kung ang citizen ng isang hari ay mahirap, he is also perceived as a poor king. So in other words, the king is as wealthy as his people look. So tignan mo po yung katabi mo. Tignan mo yung sarili mo. Do we represent well our king? No? Sa klase po ng pamumuhay natin, no? We reflect the glory of God. Amen po. That is why God is so concerned with our needs. And the point that I'm driving right now is, ang Panginoon gusto ka po niyang mag-succeed sa buhay mo, sa relationship mo, sa spiritual life mo, in our finances, God is so concerned na gusto niya na mag-succeed po tayong lahat ng mga citizen niya, mga anak niya, mga believers, because we reflect the glory of God. Kung paano ka po manamit, manalita, ano yung klase ng pamumuhay mo ngayon, you reflect the glory of God. Kaya this morning, kapatid, let us be careful how we represent the Lord. Kailangan mabago po yung ating mga kaisipan, no, na hindi po okay that we are poor. It's not okay to be poor. Amen po ba? No, in our finances, God, sabi ng Panginoon sa salita niya, He has given us the ability to gain wealth. So, nasa na yung ability po natin na yon? Amen po. Kaya, our King is responsible for our personal needs. Amen po. Ang sabi pa po dito, the church is the called out ones. Tayo po ay tinawag sa after the name of our God. Tinatawag po tayong Christian, In Antioch, in Acts chapter 11, una pong tinawag na Christian, yung mga believers. Pero dati pa po, tinatawag na po tayong people of God, bayan ng Panginoon. At ano po yung relevance? Ano yung kahalagahan na ikaw, nanonood ngayon, kapatid ko, tinatawag ka na after the name of our God. Alam niyo po ba that we are putting pressure on God? Every time na pinagkakalat mo, itinataas mo that you are a child of God, you are a son of God, you are a daughter of God. Bakit? Because we are putting pressure on God na, Lord, di mo ko pwedeng pabayaan because anak mo ko. Amen? Kaya this morning, ang introduction po natin ngayon, that God is so committed, Napaka-committed ng Panginoon para pag-succeed ka niya, gawin ka niyang successful sa lahat ng gagawin mo. Amen po ba?
Sabi po ng Jeremiah 30:22, "And you shall be my people, and I will be your God." Yan po yung sinabi ng Panginoon sa mga Israelita, that they shall be His people, and He shall be their God. Amen po. So tayo po, this morning, ito rin po yung pangako ng Panginoon sa atin. Bilang mga taga-kaharian ng Panginoon, bilang kanyang mga nasasakupan, He is our God and we are His people. Amen? Amen po ba? Sabi dito, God is so committed to make us successful. Kaya sa isip po natin ngayon, inaalis ng Panginoon yung limiting belief po natin. No, wag mong isipin na hindi mo kayang mag-succeed because backup po tayo ng Panginoon. No, since we bear the image of God, no. So 2 weeks ago na share po natin that we have the image of God, the nature of God. No, He is so serious, no, na ang Panginoon hindi niya po tayo iiwan because His presence is with us. Nananahan po siya sa katawan po natin bilang tayo yung kanyang mga templo. And since we bear the image of God, no, alam niyo po ba, for His name's sake, He will not let us fail. Amen? Yung business niyo po na nagda-down ngayon, yung trabaho mo ngayon na parang nahihirapan ka, God will not let us fail. Amen? So if we go around this week telling people that we are children of God, I know and I believe that God will bless us. Bakit? For His name's sake. For His name's sake. For His reputation. Because He is our King. No, hindi po dahil mabait kang anak, no, masunurin ka lang, hindi po ganon. No, so number 1 na pinoprotect po ng Panginoon right now is His name. Ayaw niya po na pumalpak po tayo because nakataya po yung kanyang pangalan sa atin. Bilang mga called out one, bilang mga taga-church, mga church ng Panginoon, no? So, His reputation is on the line. Amen. Di po ba good news tong sinasabi ko ngayon, no? As an introduction, no? Since we are in the kingdom of God, no? Inari mo ang Panginoon. Sabi nga, the Lord is ours at tayo ay sa Panginoon. So God will make us successful. Amen? Amen. So ngayon, I want you to stop begging God when you pray. No, because God has no favorite, sabi nga po dyan. So when we pray, we should really come boldly unto the throne of God. Kagaya po ni Moses, one example of a bold prayer na hindi nagbibeg, no, is the prayer of Moses. Nung mabasa po natin sa Exodus chapter 32, nung nasa Mount si Moses at ini-inscribe ng Panginoon yung 10 Commandments sa tablet, ang mga Israelita, nung naiwan sila, no, mag-isa, no, they created their own God through the golden calf, gumawa po sila ng sarili nilang Diyos-Diyosan. And then alam niyo po, because of the name of our God, ang sabing ganun ni Moses sa Panginoon, dahil nagalit po ang Lord Nagalit ang Panginoon because they created their own God after na ilabas sila ng Panginoon sa Egypt, after na iligtas sila, i-deliver sila, no, gumawa pa sila ng sarili nilang Diyos-Diyosan. So ngayon, ang sabi ng Lord kay Moses, tumabi ka dyan, Moses, sabi niya. Lilipulin ko na yung mga Israelita, no, mula sa'yo. Doon na lamang ako gagawa ng lahi, no, na talagang sasamba sa tunay na Diyos. And alam niyo po anong pong sinabi ni Moses sa Panginoon? Sabi niya, Lord, mababalitaan ng mga taga-Egypt na inilabas mo ba ang bayan mo upang dalhin sa ilang at doon patayin? No, ano na lamang po ang sasabihin nila sa iyong pangalan? No, so because of that prayer, no, he didn't ask, he did not beg, no. So hindi po nalipol ang mga Israelita. Sabi ng Lord sa verse 11 to 12, ang sabi niya, even though they are stiff-necked, no, ang ibig sabihin ng stiff-neck, matigas ang ulo, no,
Even though they are stiff-necked, sabing gano'n ng Panginoon, hindi ko sila lilipulin for my name's sake. So this morning, ganun din po yung gustong sabihin sa atin ng Panginoon. No, ano man yung pinagdadaanan po natin, we will never be destroyed. We will never be defeated because of the name of our God. We have the name of our God. Amen. Kaya napakakapangyarihan po ng pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Kaya wag po tayong mahiya, no, to be called as Christian. Wag mong ikahiya ang Panginoon sa iyong trabaho, sa school, sa mga kaklase mo, sa mga kapamilya mo, no? Let us be proud that we are called after the name of our God. Amen? So ngayon po, this morning, that is not the main point na gusto kong i-drive sa atin. That is just an introduction na kung whatever that we are doing right now, God wants us to succeed. Sa pag-win po natin, pag-rescue operation po natin, God wants us to succeed. Amen po. Kung ano man po yung kinakaharap po natin in our health right now, sa finances po natin, God wants us to succeed. Amen. So ngayon po, in connection pa rin po doon sa presensya ng Panginoon. Di ba sinabi po natin 2 weeks ago that we should not just visit the presence of God, but we should remain in the presence of God. We should make it our home. Amen? Because without the presence of God, wala po tayong halaga. No, wala po tayong kwenta kung wala po yung presensya ng Panginoon sa buhay po natin. So right now, I want to share with you ano po ba yung meron sa presensya ng Panginoon, no? Sabi ng Psalm 65 verse 4, "Blessed are those you choose." So, pinagpala ang pinili ng Panginoon, "and bring near to live in your courts." So, underline nyo po yung salitang courts dyan. No? We are filled with the good things of your house, of your holy temple. Ang nagsasabi po nito is King David, no? Siya po yung nagde-declare ng salita na to. Nasabi niya, as a king, no? Sinasabi niya, alam niya that the king has courts, no? So sabi po dito, napaka-importante that we live in the courts of God. No? At ang sabi ng Psalm 65 verse 4, to be in the courts of God, kailangan po is ma-invite ka ng Panginoon. Piliin ka mismo ng Panginoon to be in His courts. Kung matandaan po ninyo yung story po ni Queen Esther, di ba po, she fasted for 3 days and 3 nights upang maglakas loob siya, no? Makapunta siya doon sa courts ng kanyang king, no? Even though she is already a queen, kinailangan niya pa rin pong prayer and fasting para po hindi siya mamatay, ano? Dahil po pupunta siya sa courts ng king without being summoned, no? Hindi po siya ang pinili, hindi po siya pinili ng hari, hindi po siya tinawag ng hari, ano? No, because yun nga po, no, napaka-importante. Alam ni Queen Esther, no, sa isip niya, if I can just be in the courts of the king, maliligtas ko ang buong bayan ko. Kung matatandaan po ninyo ang story niya, ina-annihilate po ang buong Israelita, ano. Pinagpaplanuhan sila na malipol lahat. Kaya sabi ng tito niya, si Mordecai, you are a queen, no? You were a queen for such a time as this. So one of her purpose, yun nga, is to intercede on behalf of her people. Kaya yun po, no, nagpunta siya sa courts ng hari without being summoned, without being called out. Kaya po nag-prayer and fasting siya kasi alam niya, pwede siyang mapugutan ng ulo. Amen? Kaya ngayon po, gaano ba kaimportante na tayong mga anak ng Diyos ay makapunta sa courts ng ating hari? No, tandaan po natin, we are being chosen, no? Ang Panginoon po ang pumipili po sa atin para makapasok po tayo sa kanyang courts. At ano po yung nasa courts ng Panginoon? Sabi ng Psalm 65 verse 4, we are filled with the good things of your house. All the good things nandoon po sa courts ng Panginoon. No?
on His holy temple. Kaya sabi pa po ni King David sa Psalm 84 verse 10, sabi niya, "Better is one day in your courts than a thousand elsewhere," sabi niya sa Panginoon. "I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked." So alam ni King David bilang hari, gaano ka-importante to be in the courts of a king. Amen. Kaya this morning, yan po yung titingnan po natin. Gaano ka-importante na tayo, kung ikaw ay may pangangailangan, gaano ka-importante na ikaw ay makapunta sa harapan ng throne, ng Panginoon. Amen. Sabi po dito, you don't come into the king's presence. You need to be invited in. Pero di ba sabi mo, Ate Wilma, we should live in the presence of God. Bakit kailangan ma-invite pa ako? So iba po yung courts, Alam po natin that we are dwelling in the Spirit, Kasama po natin ang banal na Espiritu, who is the presence of God in our life. Pero kapatid, iba po kapag nakapunta ka sa court ng isang hari, sa court ng ating Panginoon. Sabi nga ng Psalm 65, nandoon lahat ng mga mabubuting bagay. So dito po sa ginagawa po natin na Sunday worship, Sunday life group celebration, Sunday cell celebration, sinet po natin na 10:30 a.m. kikitain natin ang royalty, kikitain natin ang hari, imimit natin ang Panginoon. So tayo po merong kino-correct po this morning ang Panginoon sa atin. Yung mga etiquette po natin, yung attitude po natin. Ano ba dapat yung attitude po natin when we go to the presence of the King? When we go in front of God, So sabi dito, you don't come to see a royalty and come late, Isa po itong pagkakamali po natin. Wrong attitude po natin, Nasa bahay po tayo ngayon. I do not know, kung talagang nagla-log in po ba tayo, nag-tune in po ba tayo on time. Pero sabi po dito, we don't see a royalty and come late. Imaginein po ninyo yung sarili po ninyo. Na-invite po kayo ng president, to visit sa palace. Sinabi ng secretary niya, you should be here at 10:30 a.m. Darating po ba kayo ng 10:30 a.m.? Di ba hindi po? Siguro an hour before, nandun na kayo, preparing, waiting for the president to come, So tayo din po. Alam niyo po ba that tuning in, yung pag-worship po natin every Sunday, it is a privilege. Kasi hindi po lahat ng tao ay nabibigyan po ng pagkakataon to meet the King, So tayo po bilang mga citizen, bilang mga believers, we were given a privilege para po makita po natin, makaharap po natin ang Panginoon, And ito po yung hindi po natin naiintindihan, most of us, when we go to the Sunday service, when we tune in, most of the time, nakalahati na, tapos na po yung praise and worship, doon pa lang po tayo magla-log in. So ano po yung pinapakita po natin doon? We are insulting our King when we do that. Parang sa atin, wala lang, lately, ito po yung pinarealize sa akin ng Panginoon. Napakabigat pala ng responsibility po natin when we go in the presence of God. Kung mapanood po ninyo yung mga preaching po ni Pastor Benny Hinn, hindi ka po basta makakatayo sa upuan mo. Doon sa physical gathering po nila na binobroadcast, hindi ka po pwedeng basta tumayo lamang. Because babawalan ka niya. And then he will say, you are disrespecting the Holy Spirit. So sa atin po ngayon, minsan po, nangungulangot ka pa habang nanonood, nagsusuklay. Yung ganun ba, nangangamot, ano-ano yung mga tinatanggal mo na mga balikubak dyan. We do not understand kung gaano po yung privilege na meron po tayo when we are in the presence of God. Kaya po,
minsan, no, nawawala na po yung respeto po natin, yung deep reverence po natin, yung respect po natin sa Panginoon. No, kaya ngayon, this morning, somehow, nire-ready po tayo ng Panginoon, no, when we gather na po ulit physically, no, sa mga kanya-kanya po nating church building. God wants us to have the right attitude. God wants us to have the right etiquette, the right pagkilos, no, yung actions po natin, no, pinapatama po ngayon ng Panginoon sa atin, no. So number 1, we do not come late in service. Kahit po online po tayo, mag-tune in ka pa din on time, ano. And yun nga po, no, before we have started, I was sharing with the worship team. Sabi ko, hindi dapat na pag nandun ka na, nag-worship, doon ka palang magpapainit, doon ka palang magpapa-on fire. If we have the service of 10:30 a.m., kailangan 6 a.m. pa lang, on fire ka na, tumatalon ka na sa higaan mo. Amen? Because that should be, no, the way to worship God, no? Hindi po yung palakpakan po natin ang Lord, no? Talagang naubos na po yung boses ng worship team, ng song leader, no? Hindi ka pa na on fire, hindi ka pa talaga kumbaga wala ka pang energy, ano? So, ito po yung sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon. It is a privilege to be in the presence of God. Ang sabi po ng Isaiah 40 verse 31, "But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with the wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint." No? So pansinin niyo po yung unang verse, unang line. Sabi dito, "But they that wait upon the Lord." So they that wait upon the Lord, hindi po ang Panginoon na nag-aantay po sa atin. Amen po. Sa Sunday service, hindi po ang Panginoon ang mag-aantay sa atin. Amen. Tayo po yung nag-aantay na bumaba yung matinding presensya ng Panginoon para po matindi yung maranasan natin, matindi po yung maging pagkilos ng Panginoon. Amen. I pray that you are getting this. Meron pong natatama sa attitude natin ngayon. Meron pong natatama sa etiquette po natin ngayon when we are in the presence of God. Amen. Tayo po ang nag-aantay sa Panginoon. No, sa every 5 a.m. po, hindi po ikaw ang inaantay ng Panginoon. Sa ating daily prayer works, hindi po ikaw ang inaantay ng Panginoon. No, so pag pinalampas po natin yung set time natin to be with the Lord, no, parang kagaya nga po ng mga busy na president, mga king and queen, meron pong next appointment yan, no. So we will miss the chance na ma-experience po yung matinding power ni Lord because of yung kawalan po natin ng deep reverence sa presensya niya and deep respect. Amen? Kaya this morning, ito po yung tinuturo ng Panginoon sa atin. Ano? So when we come to the presence of God, it is not our right, but it is a privilege. So, sabi po ng Matthew 18 verse 20, for word 2 or 3 gather in my name, there I am with them. Alam niyo po ba na napakaikli lang po ng message po natin this morning, na napakaikli, na wala kang dahilan para hindi mo makuha yung main point po natin. So right now, no, nag-gather po tayo in the name of the Lord. I have right now, may kasama po akong 3 dito. And we know that God is in our midst. Kaya pinakahabilinan ko po sila. Sabi ko, we should not insult God. We should really revere, no? Talagang irespeto natin yung presensya ng Panginoon. At alam niyo po ba, where there is the presence of God, there is order. No, sa buhay po natin, nagiging maayos po yung buhay po natin because there is God, no, ang Panginoon po ay nabubuhay sa puso natin, sa buhay po natin, sa pag-iisip po natin, ano. God wants to take over, no. Kaya ito po yung ano natin ngayon this morning, ano. Kung gusto po natin na hindi po maging mabigat ang buhay po natin,
Hindi po maging mabigat yung ating pagsamba, no? Every morning, naranasan nyo na po ba yon na parang, Lord, ang bigat naman. Parang imbis na ma-lift up, no, yung pakiramdam ko, parang mas nabibigatan pa ako. Do you know the reason why? Meron pong mga panahon na parang napakabigat ng ating praise and worship. So, isang dahilan doon is our God is disappointed because ang mga tao wala talagang malalim na pagsamba, wala talagang malalim na pagrespeto sa presensya niya. So why would God come in our midst, no? Kung tayo po na mga anak niya, mga tinawag niya, no, mga citizen niya, wala pong pagsamba, no, pagrespeto sa kanyang presensya. Amen. Kaya this morning, ito po yung nire-remind sa atin ng Panginoon. Ang kanyang presensya, it is a privilege. No? It is a privilege to be in the presence of God. Na maranasan natin siya every Sunday, every Monday, Wednesday, Friday, sa lahat ng gawain po natin. Amen. Kaya sabi nga, blessed are those He choose, no, to bring near, to live in His courts. Kaya mapalad po tayo na tayo yung mga tinawag ng Panginoon. And alam niyo po ba, na ang mga king po pala at ang mga queen, hindi po nila basta tinataas ang kanilang mga kamay. Diba? Doon sa story po ni Queen Esther, when she found favor in front of the king, anong ginawa ng king? Itinaas niya ang kanyang scepter at pinalapit niya si Queen Esther. No? At ano po yung nagkaroon si Queen Esther doon? So, she was given an access to the king. No? Kaya ito pong access po natin, na ibinigay po ng Diyos sa atin through our Lord Jesus Christ. No? Pakaingatan po natin, pakarespetuhin po natin yung access po na ito na meron po tayo. Huwag po natin bastusin, huwag po natin insultuhin yung presensya ng Panginoon. So when we are in the presence of God, all things we need is available to us. Amen. Nakuha po ba ni Queen Esther yung gusto niya when she was able to come, no, na lumapit doon sa throne ng king? Yes, no, nakuha niya, no. So getting into the courts of the king can save her nation. So ikaw, ano yung magiging dahilan, no, ng paglapit mo sa courts ng king? Salvation ba yan ng family mo? No? Extension ba yan ng buhay mo? Kagalingan ba yan? No? So everything is in the courts of the king. No, every good thing, sabi nga, it is in the house of the king. Amen. No, so just like King David, ito po dapat yung maging puso po natin. We must yearn to be in God's presence. No, so tinuruan po tayo 2 weeks ago gaano ka-importante to live in the presence of God. So kapatid, right now, ito naman yung maging attitude mo. No, we must yearn. Kailangan yung puso po natin nananabik sa presensya ng Panginoon. No, nananabik. No, so this morning, ang prayer ko po is that God will restore our first love. No, maaaring nandito ka kapatid, pero backslider na pala yung heart mo. No, so God is reminding us right now to go back to our first love. We must yearn. No, yung yearn kasi yung talagang nananabik, no, yung talagang pinananabikan mo yung presensya ng Panginoon. Talagang gustong-gusto mo. No, sabi nga ni King David, kahit usher na lang ako, Lord, sa temple mo. No, basta nandun ako. Doon ako nakatira, no? Enough na 'yon. Masaya na ako doon, sabi ni King David. So just like King David, magkaroon po tayo ng ganitong klaseng attitude na nag-yearn sa presensya ng Panginoon, nag-yearn, no, nananabik, na nagugutom sa presensya ng Panginoon, no? Ganito po dapat yung maging attitude po natin sa presensya ng Panginoon. No? And lastly, no, ito po yung panghuli. Sa message po natin ngayon, no, God already extended His hand. Nauna na ang Panginoon. Na-extend niya po yung kamay niya sa atin. Sabi po na Romans 5:8, but God demonstrate His own love for us in this:
while we were still sinners, Christ died for us. Nung makasalanan pa po tayo, in-extend na ng Panginoon yung kamay niya. Inimbitahan niya na tayo to be in His presence. No, God extended His hand. That is why we can come to the throne of grace. Amen? We don't have the right. No, tandaan po natin, makasalanan ka pa. Kaya wala kang maipagmamalaki sa Panginoon eh. Makasalanan ka pa, tinawag ka na niya. Amen? Kaya tayo po, no, na ngayon na nakatune in sa message na ito, I pray na na-receive mo kung ano yung reminder ni Lord sa'yo ngayon. Ano yung invitation ni Lord sa'yo ngayon. Go back to His presence. Go back. No, bumalik ka sa first love mo. Hindi enough, kapatid, na physically nandito ka, kasama ka namin, no, nakikipag-connect ka, pero yung puso mo malayo na sa Panginoon. Amen. Ito po yung invitation ni Lord sa atin. Yes, you must be living in my presence. Pero kailangan meron tamang attitude, meron tamang puso, tamang heart of worship, kapatid. Heart of worship. Amen. So, good morning po sa ating lahat. Yan po yung message ni Lord sa atin, ano? As the citizen of the kingdom of God, kailangan po natin to be in the presence of God with the right attitude, with the right heart, ano? Yung talagang nagbabagang puso, nagbabagang pag-ibig para sa Diyos. Yan po yung magkaroon po tayo this morning. Yan po yung invitation ni Lord sa atin. Go back to your first love, kapatid. Go back to your deep reverence sa Panginoon. Yung deep respect mo kay Lord, ibalik mo, kapatid. Amen. So right now, I wanna pray for you. Lord, salamat po sa lahat po ng mga nakatune in na kapatid ngayon. We pray, O God, na tunay nga po na mabalik, Panginoon, yung aming mga puso sa aming first love. Lord, alisin niyo po yung panlalamig, Panginoon, sa puso po ng mga kapatid ko. Sa lahat ng mga anak mo, Panginoon, alisin niyo po yung kabigatan. Lord, kung hindi na po nag-yearn yung heart po nila para sa'yo, i-ignite mo, Panginoon. Once again, Lord, i-ignite mo ang kanilang pag-ibig sa'yo. Yung kanilang puso, Panginoon, ng pagsamba sa'yo. Lord, bumalik po kami sa heart of worship, O God. Maraming salamat po sa presence mo, Lord, right now. It is our privilege, Lord God, na makasamba, makapuri, makapasalamat sa iyo, Panginoon. At maging makapakinig, Panginoon, ng mga salita mo, Lord God. Yes, O God, we will wait upon the Lord, Panginoon. Hindi po ikaw, Lord, ang mag-aantay sa amin, Panginoon. But, Lord, kami po ang mag-aantay sa iyo, Lord God. Lord, patawarin niyo po kami sa kalapastanganan po namin, sa insult po na nabigay po namin sa iyo, Panginoon, sa kawalan ng respeto po namin, Panginoon. Patawarin niyo po kami, O God. Lord, it is time, Lord, na kami maging seryoso sa pagsunod po namin. Maging seryoso po kami, Panginoon, sa pakikinig po namin, sa pag-obey po namin sa iyo, Panginoon. Kaya maraming salamat po, Lord God, na itinuro niyo po ito ngayon sa amin this morning. Now we should be, Lord, we should have the right etiquette in your presence, Panginoon. We should have the right attitude, O God, the right actions, Panginoon. Kaya maraming salamat po, Lord, sa mga kapatid ko. Lord, right now, pagpalain niyo po sila. Tulungan niyo po sila, Panginoon, sa kanilang mga struggles, O God. Lord, I pray that your power, Panginoon, continue to move in their life. Lord, wag ka po namin palumbayin, Holy Spirit. Patawarin niyo po kami sa mga panahon po na nag-grieve po namin kayo, Holy Spirit. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you, Lord God, sa yung access, Panginoon, na binigay po sa amin, Holy Spirit. Lord Jesus, thank you, Lord. Because of the cross, we can come boldly to the throne of grace, O God. And we can ask for what we need, Panginoon. Maraming salamat po, God. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Lord, it's all about you, Lord Jesus. It's all about you, Lord. It's all about you, Panginoon. Ang mga ginagawa po namin na to, it's all about you, Lord Jesus.
Maraming salamat po, Panginoon. We thank you and we praise you, Lord. Tunay nga po, Lord, patuloy na baguhin niyo ang aming puso, ang aming isip. In Jesus' name we pray. With thanksgiving, amen and amen. Amen po, no? So, I pray na yung short message po na yon, no? Meron po kayong nakuha, meron po kayong meron pong itinama si Lord sa ating pagsunod sa Kanya, sa ating pananambahan, ano? So, God is preparing us, no? As we physically gather again, no? I pray na wala nang malilate, ano? Wala na pong pakihinaan, no? Wala na pong paglapastangan sa Panginoon, ano? Turuan po natin yung mga disciples po natin, no? Kung paano po tayong mag-act in the presence of God, in the courts of God, in the temple of God. Amen po. So, I believe, ano, ready na po yung ating tithes and offering kanina pa, no? Kasi yan po yung tinuro sa atin ni Lord 2 weeks ago. We should come prepared, ano, when we meet the King. Kailangan set mo na kung ano yung ibibigay mo kay Lord. Ano, kaya ito po yung ating tithes and offering number, no? So kung sa mga cell leaders po, mga life group leaders, no, pwede nyo rin pong ibigay sa kanila yung inyong mga tithes and offering. And then kung malayo naman po kayo, you can deposit them sa ating GCash account with the number 0942-763-3599. No? Yung ating pong sanctuary dito, patuloy pa rin po yung renovation, ano. We are praying for 400,000. Praise God because nakalikom po tayo ng 60,000 in the past. So 340,000 pa po para matapos na po yung ating ginagawang renovation dito, ano. And we know that nothing is impossible. If it's God's will, it is God's will. Yan po yung pinapaniwalaan natin na kung kalooban ng Panginoon, si Lord ang bahala sa billing. Amen. And before we end po, ano, I would also like to request for prayer for Pastor Ramila and Pastor Paul. Kung ano po yung kalooban ng Panginoon sa kanila, yun po yung mangyari, no? So, pag-pray po natin sila. Hallelujah. Lord, salamat po. Patuloy na pinagpipray po namin, tinataas po namin sa iyo si Dad, Panginoon. Kung ano po yung perfect will mo, Lord, para sa kanila, yun po yung mangyari, Panginoon. Maraming salamat po. Lord, not our will be done, but your will be done, Panginoon, sa kanilang mga buhay, Panginoon. Patuloy nyo rin pong ipag-pray pala ang gawain po ng True Vine, ano. We really need prayers, we really need your support right now. Moral support, no, encouraging words. No, sa nangyayari po ngayon, we know that God is faithful. Sabi nga ni Job, ano, nung nawala sa kanya lahat, mga anak niya, ari-arian niya, sabi lang ng Panginoon, ang sabi niya lang is that ang Lord ang nagbibigay at ang Lord din ang kumukuha. Amen. So, ang True Vine po ay sa Panginoon. No, yan po yung patuloy na dinideklara ko that True Vine, no, hindi po pagmamay-ari ito nino man. No, ito po ay pagmamay-ari ng Diyos. Kaya bahala po ang Panginoon sa gawain ng True Vine. I know that greater things will come, greater things will happen. No, meron pong pag-asa, no? Meron po kaming bukas na maganda. Amen. Meron po tayong bukas na maganda. Kasiya-siya, no? In the name of Jesus. And yun lamang po, ano, we will see you again by next Sunday. No, hindi ko na po kayo mababate because I don't have my phone here. Pero sa lahat po ng mga naka-tune in, pinagpalang umaga po sa ating lahat.